Ito si Romel. Si Romel ay pinanganak noong April 4, 1962. Sa kanyang birth certificate, ang kanyang gender ay male. Ayon sa kanya, siya ay transsexual o yung anatomically male but feels, thinks, and acts as female. Ang kanyang turing sa kanyang sarili, babae, simula ng kanyang kabataan. Natrap daw siya sa katawan ng isang lalaki. Kaya nagpa-consult siya sa United States. Nagdaan siya sa treatment ng hormones at pati na rin sa pagpapalaki ng dibdib. January 27, 2001, nag-undergo siya ng sex reassignment sa Bangkok, Thailand. Mula noon, namuhay siyang babae. Kaya, nag-file si Romel ng petition for change of name. Ang kanyang hiling, mabago ang kanyang pangalan sa birth certificate from Romel to Meli at ang kanyang gender from male to female. Ginrant ng RTC Manila at inorderan ang civil registrar na palitan ang pangalan at kasarian ni Romel sa kanyang birth certificate. Ang OSG umapila. Ayon sa Solgen, walang batas na nag-aalaw palitan ng entries sa birth certificate dahil sa sex alteration. Pagdating sa Supreme Court, ang tanong, pwede bang mapalitan ang pangalan at kasarian sa birth certificate on the ground na nag-undergo ng sex reassignment sa pamamagitan ng surgery ang isang tao? Ang state may interest sa pangalan ng mga tao for purposes of identification. Ang pagpapalit ng pangalan ay hindi karapatan, kundi isa lamang privilege. At bilang privilege, ang petition sa pagpapalit ng pangalan ay dapat naaayon sa batas. Ayon sa Article 376 ng Civil Code, ang pagpapalit ng pangalan o ng apelido ay nangangailangan ng judicial order. Pero dahil sa RA 9048 o yung clerical error law, ang provision sa Civil Code ay na-amend at ang pagpapalit ng first name hindi na kailangang dumaan sa korte. Ang petition, ifa-file na lang sa City or Municipal Civil Registrar or sa Consul General. Ang pagpapalit ng first name, inaalis na sa coverage ng Rule 103 o yung proseso sa korte sa pagpapalit ng pangalan. Inaalis na rin sa Rule 108 o yung proseso sa korte sa pagkansela o pagtama ng mga entry sa civil registry. Magagamit na lang ang Rule 103 at 108 kung na-deny ang petition sa City or Municipal Civil Registrar. Under RA 9048, may tatlong grounds sa pagpapalit ng first name. Una, kung ridiculous or katawa-tawa, kung tainted with dishonor or nakakahiya, or napakahirap isulat or i-pronounce. Ikalawa, kung yung bagong pangalan ay habitually or madalas at continuously ginagamit at publicly known or kilala siya sa ganung pangalan sa community. Ikatlo, dapat ang pagbabago ay upang iwasan ang confusion. Ang basihan ni Romel sa kanyang petition ay sex reassignment pero wala ang ground na yan under RA 9048. Bago ang isang tao makapagpalit ng kanyang pangalan, dapat magbigay siya ng proper, reasonable, or compelling reason. Need niya rin ipakita ang pinsala na dulot ng totoo at opisyal niyang pangalan. Sa kasong ito, hindi siya nagpakita ng kahit anong pinsalang naidulot ng paggamit ng kanyang totoo at opisyal na pangalan. Isa pa, ang petition ay dapat na i-file sa local civil registrar. Dapat yan ay final niya sa Office of the Civil Registrar of Manila kung nasaan ang kanyang birth certificate. Therefore, tama lang na i-dismiss ang petition ni Romel as far as his first name is concerned. Tungkol naman sa kasarian ni Romel, ayon sa Article 412 ng Civil Code, ang entries sa Civil Register mababago o maitatama lamang kung may order na galing sa korte. Para ma-correct, kailangang dumaan sa korte at sundin ang proseso na nakalagay sa Rule 108 ng Rules of Court. Pero again, dahil sa RA 9048, administrative proceeding na lang kung iko-correct ang mga typographical errors. However, sa definition ng typographical errors, hindi kasama ang correction ng sex o kasarian. Therefore, dadaan pa rin ang korte kung kasarian ang need palitan o itama. Mananatili itong covered under Rule 108. Kasama sa coverage ng Rule 108 lahat ng substantial changes
o yung hindi lang basta typographical error gaya ng pagpapalit ng kasarian. Ang mga pwedeng ipakorek sa korte, nakasulat yan sa Article 407 at 408 ng Civil Code. Ayon sa Article 407, kasama sa mga pwedeng itama yung mga pangyayari after birth. Lahat ng yan may epekto sa legal capacity, status at nationality. Hindi kasama dyan ang sex reassignment. Walang special law para sa sex reassignment. Ang tanging meron lamang ay ang Civil Register Law, kung saan ang birth certificate ay sinasabing historical record ng mga nangyari at the time of birth. Kaya, ang sex ng isang tao is determined at birth na ginagawa sa pamamagitan ng pag-examine ng isang doktor or midwife. Ang sex ay yung kabuuan ng lahat ng peculiarities ng structure at function na nagdi-distinguish sa male at sa female. Ang female ay yung sex na nagpo-produce ng ova o nanganganak ng bata. Ang male naman ay yung sex na may organs para mag-produce ng spermatozoa. Therefore, ang salitang male at female sa common understanding ng mga tao at sa mga batas, hindi kasama ang mga taong nag-undergo ng sex reassignment. Ang legislature ang nararapat gumawa ng batas na mag-govern sa mga taong nag-undergo ng sex reassignment. Ang duty ng mga korte ay i-apply lamang ang batas. Therefore, in this case, denied ang petition ni Romel na mabago ang kanyang name to Melly at sex from male to female. For more videos like this, please like, follow, and share. Thank you!